Kamusta? Welcome to Like a Tarot. Pick a pile naman tayo ngayon guys. Kaya pumili ka ng isa sa cards. O kaya pwede rin naman pareho mong piliin. At ang reading natin ngayon ay kung magkakausap ba kayo muli nung person na gusto mong makita or nag-abandon na sa relasyon. Pumili kung ito bang pile number 1 ang kwento mo or itong pile number 2 ang kwento ng buhay mo. Thank you sa mga pumili ng pile number 1. Alamin natin kung magkakausap pa ba kayo, magkikita ba kayo, okay ba na mag-usap kayo, at kung ano yung advice. Itong bato na ito na black tourmaline ay proteksyon sa pangkalahatan. Posible na yung person na nasa isip mo na gusto mong magkaroon kayo ng koneksyon, marami siyang naiwan na question sa isip mo kung bakit siya nawala or kung bakit hindi niya sinasabi sa iyo yung mga nangyayari sa kanya or nangyayari sa relationship niyo. May hint na ang ilan sa inyo sa nangyayaring situation pero prinotektahan ka ng universe na para hindi ka masaktan ng sobra. Kaya nawala yung person or hindi na kayo nagkausap. Alamin natin kung magkikita pa ba kayo, ano yung zodiac sign niya, okay ba na magkausap muli, ano ang advice. Ituloy ko lang guys na ang ilan sa inyo, itong pinili mo na ba to, naging broken hearted ka? Yung natagalan bago ka makarecover. At hindi rin ibinigay ng person na ito yung love na deserve mo. At base sa mga cards na ito ay nilet go mo na itong situation na ito at saka mas hinahanap mo kung saan ka mas magiging masaya at saka yung positive ang mas hinaharap mo. Nagsisimula ka na rin na makabangon muli pagkatapos ng heartache. Pinakaingatan mo itong relasyon na binuo nyo ng person na nasa isip mo. Pero ang tingin mo, ikaw yung mas nagpahalaga. At saka, ibinigay mo din kung ano yung pinakaiingatan mo sa buhay mo sa person na ito. Pero hindi niya nasuklian yung lahat ng naibigay mo. Itong mga pangyayari na ito sa buhay mo ay ipinagpa sa Diyos mo na lang. Mas lalo ka pang naging malapit sa may kapal dahil na rin sa pagsubok na nangyari sa iyo kasi tingin mo hindi mo kaya sa una nung nawala yung person, nung hindi mo na siya makausap. At saka sinabi na diba na lahat na ibigay mo pero hindi kontento itong person na ito. Paalala lang guys na general reading ito kaya hindi lahat magre-resonate. Ikaw na bahalang tumukoy kung person mo ba yung tinutukoy ko or ikaw. Posible kasi na magkapalit. At saka napansin ko rin sa mga cards mo na nawala yung self-confidence mo dahil na rin sa naging broken-hearted ka. Kung magkikita pa ba kayo ng person na ito, mamaya ko na lang sasagutin. Pero base sa mga cards, nasa malayong lugar or nasa ibang bansa itong person na ito.
Nung magkarelasyon kayo, marami siyang sinasabing magandang salita patungkol sa iyo, na maganda yung buhok mo, na maganda rin yung mukha mo, yung smile mo, at kung ano pang papuri para lang ma-inlove ka sa kanya. Napapansin ko lang guys na nung panahon na nanliligaw pa lang siya sa iyo or kayo na, meron pang ibang person na nakikita yung magandang katangian mo. Ano man ang gender mo, pinalagpas mo ito kasi iba yung mahal mo eh. Iba yung focus mo or gusto mo. Nung time na nagkahiwalay kayo, hindi mo talaga siya mahanap kasi ibang landas na yung tinatahak niya. Nung panahon na magkasama kayo, meron din naman siyang time sa iyo pero ang prioridad niya ay ang career. Maraming magandang pagkakataon na nangyari sa buhay niya na hindi niya alam kung ano yung dapat niyang pagsabayin or unahin. Pero yung pagpapahalaga at pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, yun yung hindi niya mahanap or minsan lang darating sa buhay niya. At saka ang gusto ng person na ito ay yung siya yung pinapahalagahan kaysa siya yung nagpapahalaga. Meron ding panghihinayang dito na pinakawalan ka niya, pero wala rin siyang naging choice kundi unahin yung career. At kahit yung mga nagdaang relasyon sa kanya pagkatapos mo, hindi rin niya mapahalagahan kasi mas inuuna niya yung pangangailangan niya. At itong person na ito ang naging magandang dahilan para pahalagahan mo yung sarili mo at pahalagahan yung susunod na makakarelasyon mo. Yung tanong sa unang card kung magkikita pa ba kayo, posible. Kung magkakausap ba kayong muli? Ang kasagutan naman dito ay yes, magkakausap kayo pero may mga kondisyon. Depende sa panahon or mood na makikita mo itong person na ito. Pero yung person ay gusto ka rin niya na makausap. Pero dahil nga sa matagal na kayong hindi nagkausap at saka may atraso pa siya sa iyo, hindi ka makikipag-usap ng masaya dito sa person. Nagkaroon din ng pamilya itong person at kahit dito sa mga cards, pinapakita na single parent itong person na ito. Pwedeng wala pang naging pirmahan pero siya yung nagtataguyod sa anak. At saka pareho kayong natuto sa mga nangyari sa naging relasyon nyo. Kung kakausapin mo man itong person na ito, closure ang mangyayari sa inyo. Ikaw yung makakaalala sa mga nangyaring kalungkutan, kapigatian, yung tiniis mo sa person na ito. At kahit magkausap man kayo ng person na ito, maalala ang nakaraan, sisisihin ka pa rin niya imbis na siya yung responsable sa nangyari sa relasyon nyo. Masasaktan itong person na ito sa malamig na pakikitungo mo. Ang zodiac sign ng person na ito posibleng Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Aries, at Cancer. Ito naman yung patungkol sa advice, anuman ang gender ng person na nag-abandon na sa iyo. Makikita mo siya muli, pwedeng sa social media o kaya sa parehong lugar na pupuntahan nyo or pareho kasi ng koneksyon ang friends nyo. Marami siyang aaminin sa mga nangyari sa relationship nyo. Pero ang advice sa iyo, anuman ito, iwan na kung ano yung nangyari sa nakaraan.
ano man yung mga magandang naging memories mo sa kanya. Dahil sa mananatili na lang itong alaala. Kasi ikaw at yung person ay tinadhana na maging magkarelasyon pero hindi itatadhana. Kung bakit? Kasi ang dala ng person na ito sa buhay mo ay lesson. Para marami kang matutunan at saka yung pahalagahan yung mga taong darating pa sa buhay mo. At kahit na hindi naging maganda yung ending ng relationship mo sa person na ito na yung ending. Kumbaga, nabayaran na kung ano man yung mga pagkukulang sa nakaraan na naging buhay. Kaya kung naulit ito sa present, hindi na ito mauulit pa kasi ito na yung katapusan. Dahil sa pareho na kayo merong bagong sisimulan. Depende na lang sa person na nag-abandon na sa iyo. Kung matututo siya sa mga lesson na nangyari kasi ikaw natuto ka na. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na huwag kang manghinayang sa kung ano yung nawala kasi ikaw yung gem. Na bihirang dumating sa buhay ng taong nakasakit sa iyo at hindi ito nila basta-basta makakalimutan. At ang maganda nito, makakahanap ka ng totoong person o nakahanap ka na ng totoong magmamahal sa iyo. Thank you sa mga pumili ng pile number 2. Alamin natin kung magkakausap ba kayo muli, magkikita ba kayo muli, okay ba na magkausap muli? At ano ang advice? Itong gemstone na crystal quartz muna ang alamin natin. Ito naman yung bato para sa pag-alis ng mga hadlang na energy na para maging maganda yung flow ng buhay mo. At saka may mga person din na mas nakakapag-isip ka na ng klaro, nakakapag-focus sa mga pangarap mo or kahilingan sa buhay. Nakakalikha ka na ng positive energy at saka growth sa buhay mo. Ano man yung mga situation na pinagdaraanan mo. Paalala ko lang guys na itong reading na ito ay ikaw na yung magpalit kung si person mo ba to o ikaw kasi pwede kayong magkapalit ng cards or situation na babanggitin ko. General reading ito kaya hindi magre-resonate sa lahat. I-add ko lang para sa gemstone na napili ay naisasaayos mo na yung buhay mo. Alamin muna natin dito sa mystical cards. Maganda yung pinapakita ng mga cards kasi may mga panahon na meron kayong pinagsamahan na naging masaya kayo. Yung isa sa importante sa buhay niya ay nandun ka. Pwedeng nagpakasal kayo ng person na ito, engage, or may party kayong pinuntahan. Pinapakita niya sa cards na maayos ang naging connection nyo, relasyon nyo ng person na ito. Marami kayong memories together. Sabay kayong nangarap ng person at nagiging maganda na yung takbo ng buhay nyo. Posibleng sabay kayong nag-aral or sabay kayong nagtrabaho na pinag-iipunan nyo yung future nyo. Pareho na rin kayo may mga napundar ng person na hindi mo na nakausap. Pero base sa tatlong cards na ito yung situation, relasyon na hindi mo makakalimutan. Maganda na kasi yung mga nasimulan nyo ng person na hindi kumontak sa iyo. At saka pakiramdam ko guys,
Pwedeng siya mismo yung nag-search or nakita ka niya. Pwedeng sa online o kaya sa personal. Marami nang nagbago sa iyo. Yun yung napansin ng person na ito. Na-miss din niya yung dating kayo at saka yung dating ikaw. Nag-flashback sa memories niya yung nakaraan niyo. Itong mga cards na ito, kung magkikita pa ba kayo, mamaya ko na lang sasagutin kasi titingnan ko pa yung ibang cards. Pinapakita sa mga cards na isa sa inyo nung person ang hindi agad nagkaroon ng relasyon. Simula nung hindi na kayo nagkausap o nagkaroon ng breakup. Kasi itong person na ito, naisip niya yung kakulangan sa buhay niya. At ito yung financial. At gusto rin niya na magkaroon ng matatag na career. At saka ayaw niyang madamay ka sa mga pangarap niya na hindi matutupad. At nakikita ng person na ito yung malaking potential mo. Nung hindi na kayo magkausap ng person na ito, ay mas lalo pang naging klaro yung mga magandang opportunity sa iyo. At saka, itong time na naka-move on ka na, ayaw mo nang maalala pa kung ano yung nakaraan nyo. Kasi naka-move on ka na. At saka, dinaramdam mo lang kapag naaalala mo yung memories nyo ng person na ito. At tingin ko sa mga cards ay kahit yung person na hindi mo na nakakausap, naka-move on na din. At saka base sa mga cards na ipinakita, ay meron na tong karelasyon na bago. Pero sa tuwing maaalala ka niya, good memories. Kumbaga maganda yung image mo sa person na ito. Marami kang natulong sa kanya. At kung bakit kanya iniisip, iniwan ka na nga niya, hindi na nga kayo nag-uusap. Kasi kung itong panahon na ito, kayo yung naging, kumbaga nagkatuluyan. Ano kaya yung magiging kapalaran nyo? At saka kanina ko pa naririnig itong kanta na ito guys, na yung If I Believe na kanta, tumanim sa isip niya nung panahon na narinig niya ito. Ang posibleng zodiac sign ng person na ito ay Libra, Taurus, Cancer, Gemini, at Leo. Kung magkikita ba kayo or magkakausap ng person na ito, maybe ang sagot. Kasi base na rin sa mga cards, mas maigi na wag na lang kayong magkita or magkausap. Kasi magkaiba na kayo ng tinatahak na landas. At saka, magkakaroon lang ulit ng pagtatalo sa inyo. At hindi lang ikaw yung yung hindi niya makakasundo. Kasi meron na nga siyang karelasyon, pati iyon ay magugulo din. At para hindi ka rin maakusahan ng maling paratang, meron pang ibang energy na itong karelasyon ng person na ito na hindi na kumontak sa'yo ay kilala mo. At saka kaya maybe na magkikita ba kayo or magkakausap kasi naduduwag itong person na ito na harapin ka. At saka meron ka pang memory na nakaukit sa puso ng person na ito. Minahal ka ng person na ito. Kaya lang marami kasing naging sitwasyon, hadlang sa relationship nyo. Or naging koneksyon. Kaya naging malabo para sa kanya kung meron ba kayong future. At saka nare-realize din ng person na ito na napakawala niya yung tamang tao para sa kanya. At saka hindi intensyon ng person na ito na saktan ka.
At kung sasabihin pa niya ito sa iyo ngayon, anuman ang gender mo or anuman ang situation mo, ay kalokohan na. Kaya yung gusto niya sabihin sa iyo or feelings niya, nasa puso lang niya. Ito naman yung cards para sa advice. Pero nagkukusa ka dito na ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para makamove on sa buhay mo. Na future na yung mas tinitingnan mo at hindi na yung nakaraan. Sa pinapakinggan na song ng person na ito, binanggit din doon na wala kasi siyang magic para maisaayos yung nangyari sa inyo sa nakaraan at ito na yung mangyari ngayon. Sobra yung panghihinayang ng person na ito sa mga chances na dumaan sa kanya sa nakaraan. At saka itong person na to sa isip niya, kung magkikita kayo, gusto niya, meron siya maipakitang maganda sa iyo na nag-move on na siya, may progress na yung buhay niya, pero hindi ito yung nangyayari sa ngayon. Itong card na ito ay binibigyan ka ng advice na mas malayo pa yung mararating mo. Kailangan mong mas harapin kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon para tuloy-tuloy ang blessing at happiness sa iyo. Ang ilan sa inyo pwedeng nasa malayong lugar ka na or nasa ibang bansa ka na nakatira o nagtatrabaho. Kasi yung time na nagkaroon ng kalungkutan sa buhay mo, ang naging sandalan mo ay yung pananalig mo sa may kapal. Kaya yung mga minamanifest mo sa buhay ay nagkakatotoo. At saka, hindi ka rin din kasi nagtatanim ng galit sa nagdaan. Nagtatanong, bakit ito yung nangyari? Yung mga ganun ba? Kasi nailuha mo na lahat sa nakaraan at ito yung tamang naging desisyon mo sa buhay mo. At saka, hindi rin makakabuti sa iyo na magkaroon pa ng koneksyon sa nakaraan. Itong last card mo, kaya pala hindi ka na pinapalingon sa nakaraan kasi maganda na yung buhay mo sa person mo. Ito yung person na nanindigan para sa iyo. Hindi katulad ng person na hindi ka na kinausap or inabandon na ang relasyon nyo. Kaya malaki yung panghihinayang ng taong nakarelasyon mo sa nakaraan na hindi ka na kinausap. Kasi maganda na yung buhay mo. May contentment at saka buo yung family. At kung single ka, ito yung magiging kapalaran mo. Na magkakaroon ka ng happiness sa buhay mo. Darating ito kasi ito yung deserve mo. Patuloy mong i-manifest at ihiling sa may kapal kasi darating ito sa iyo.